nila talagang inaayos naman Alam mo, nila, syempre. nakakaano It's lang, also nakaka, my showing my respect sa GMA, respect nakakaawa to you as well. And yeah, I just want to na experience it makita over again. na ganun tayo, na patuloy tayong nakikipaglaban sa hindi naman talaga dapat nating patulan, Let's hindi underscore naman natin Simba and dapat also GMA picture. pansinin. So, Pero collab sila since this yan na time. rin po siguro yung And gusto since ninyo, yung they have ganyan been na very supportive, lagi nag-visit din tayong sila nung Canada. nakikipag-away, lagi And then tayong they were there nakikipag during is the alam new nyo, movie announcement. Lahat sila sa GMA bosses, linisin po even natin yung CN puso't bosses were isip all there to natin their support. pagdating sa And mga ganyan. ang Kasi saya-simula ng ganung useless klaseng na project kapag patulan ang nandun po yung masama, support ng no? both networks. Wala nang pagbabago yung mga ganyang klaseng tao. It's better na enjoy natin yung sarili natin, lumayo tayo sa mga toxic, I'll be honest, as from in, when he told me about it life early is this too year, I short, was a bit just be hesitant. happy. Kasi diba, Tito Boy, alam natin kung gaano kahirap And gumawa ng sequel. And for me, I would like to alalahanin leave it natin siya lagi. as it is. Like, Joy and Lagi Ethan, tayong like, yun na yung love story nila. Parang yun na tumawag lang. sa kanya. And then fast forward to Wag 2024, naman they po took yung me kung kailan lang tayo parang may yung idea ko problema, lang. Sinabi ko, kailan lang sure, tayo kailangan pa lugmok, natin ituloy yung kwento nila. kailan lang tayo naharap sa kung And anumang then nung sitwasyon in-explain na nila sa akin, sitwasyon natin yung sa story, doon buhay, ko na-realize doon na lang tayo they're tatawag. so Yun naman po. Kasi, alam niyo, nakakahiya. Nakakahiya kay Lord na na create niya yung tao para pangalagaan yung mundo. Hindi niya tayo create para gumawa ng problema, o hindi niya tayo create para gumawa ng gulo, gumawa ng, alam niyo yun, patulan ng patulan, yung mga hindi naman dapat pinapatulan, no? Kasi yung lumalabas sa bibig natin, nagkakasala tayo kay Lord. I-try nyo pong magpaka-busy sa Bible instead na sa issue. Instead na sa issue, doon tayo mag-focus sa Bible verse, sa mga Word of God. I-try nyo po. At maganda ang result sa inyong buhay, mga tita. Magaan ang pakiramdam, hindi nagkakasakit, at happy. Just be happy nga lang eh, sabi ni Lord eh. Enjoy ang buhay, napakaiksi ng buhay. Pangalagaan natin yung buhay na pinahiram niya sa atin. Huwag nating abusuhin. Kasi pag inabuso natin yan, walang mangyayari sa atin. Nagkakasala tayo sa Kanya. And then, pagdating nyo sa kabilang buhay, hindi nyo alam kung kayo ay maliligtas ba? Sa Kanya ba kayo darating? O doon pa rin, kay Satanas pa rin? So, habang buhay tayo, ilayo na natin yung sarili natin sa mga ganong klaseng gawain. Kasi, habang nabubuhay tayo sa mundo, ilinalayo natin yung sarili natin kay God. Bakit hindi natin itry na ilapit paunti-unti kay God yung buhay natin? Kasi hindi naman po yung nakukuha lang sa magsisimba ka. Nagsimba ka nga, pero paglabas mo naman sa simbahan, papunta mo sa social media, yun pa rin yung hahanapin mo, no? Word of God, issue. Kung ano yung maririnig nyo doon, makakapagsalita kayo ng hindi maganda. So, kung hindi mo ini-entertain sa buhay mo yan, iniiwasan mo, hindi ka na nakapagsalita ng
hindi maganda sa ibang tao. Kasi ang masama, pag pinatulan mo, masama ka na rin. Yun yun. Habang maaga, pinapakita na ni Lord yung kaya niyang gawin. Kaya niyang bawiin ang buhay natin lahat ng isang click lang. No? Kaya, ano na lang po tayo, maging happy tayo sa kung anong meron tayo. Yun po. Ako, basta sabi ko sa inyo, Word of God, everyday, ang mindset. Pagtulog, paggising, pagkain, pagtulog, Word of God. Even though sabihin ko sa inyo, eto, naririnig nyo naman siguro kung ano yung background ng music na naririnig nyo ngayon. Dito ako nagpapaka-busy sa ganito. Manood ng alam kong happy ako, masaya ako, wala ako. Hindi ako nakakapagsalita na hindi maganda sa ibang tao. Kasi ayan, sa mga taong may mga tao kasi na minsan sasabihan nila ako, tatawagan ka raw ni ganito, kakausapin ka raw ni ganito. I'm just waiting. Hindi ako aasa sa mga ganon. Kasi alam ko naman kung saan kayo busy. Alam ko namang hindi kayo busy sa kung ano, sa Word of God. No? Hindi ako umaasa sa ganon. I'm just waiting. Pero minsan kasi nare-remind. Like, rini-remind sa akin. May mga taong nagre-remind, ay, nakatawag na ba sa'yo si ganito? Nakatawag na ba si ganun? Kasi kahit po ang messenger ko, hindi ko na siya binubuksan. Kasi, alam niyo po kung bakit? Bubuksan ko yan, puro about issue ang pag-uusapan. So, ba't ko pa pag-aaksayahan? Si doon na po ako mag-aaksaya sa alam kong ano ako, happy ako. Diba? Alam kong wala akong natatapakan tao. Doon ako. Kasi, mas magaan yung pakiramdam ko. Kasi yung galit, wala na ako nun eh. Wala na. Nawala ako sa sukmet. Nawala yung bigat ng pakiramdam. Yung pag-iisip na paano kaya maibabalik sa dati, nakagaya ng dati na puro lang tayo kasiyahan, no? Even though ngayon, yes, nararamdaman na yung kasiyahan, pero nandun pa rin yung pumapatol pa rin tayo sa mga sinasabi ng mga ng mga walang kwentang tao. No, hangga't ini-entertain po natin sila, mas magiging masaya sila na lalong galitin kayo. I love it. I love na tahimik. Manood kung anong gustong panoorin. Yung umiiwas sa kung anong masasabi mo sa ibang tao. Diba? Alam nyo po, Jesus is alive. Buhay po si Lord. Hindi nyo lang nararamdaman. Kasi iba sa iba kayo nakapokus. I-try nyo mag-focus sa mga salita niya. Mararamdaman nyo. Ako, proud ako kasi marami siyang nagawa sa buhay ko. So, ito ko ngayon, healthy. No? Healthy. At ginagampanan ko kung ano ba talaga yung gusto niya sa akin. Kahit na alam ko minsan walang nakikinig sa akin, walang maniniwala sa akin kasi bakit bigla kang ganyan? Alam kong ganun ang iniisip ng iba sa akin. Bakit bigla kang about Word of God? Bakit bigla kang ganun? Kasi yun naman talaga na yung binigay niya sa akin. So bakit pa ba niya ako binuhay ng 5 beses? Kung hindi ko rin gagampanan yung gampanin ko sa mundo. So, I'm using my social media to do that. Na para ipaalam sa inyo na buhay siya.
at hindi siya masaya sa gawain ng mga tao ngayon dito sa mundo. This November 13th. Thank you. Ngayon pa lang. But I At also, I wanna thank you gusto po niya yung mga magbago kayo lahat, mga malls and mag, cinemas na hanggang ngayon magsisi sa mga nagpapayagan nagawa, ng mag-midnight magsisi sa screening. mga nasabi sa So, ibang tao, hindi siya usual na magsisi sa kung ginagawa, ano but man sa ang lahat ng nasabi cinemas natin. and malls, we really appreciate Yun your po support. yun. It means the world to us and of Yeah, course I to all hope the po fans. Konti na sa lang inyo sama-sama na tayo dito. ganon yung nararamdaman nyo. I don't care kung anong sasabihin nyo sa akin, kung sabihin nyo man nababaliw ako. I don't care. Kasi gano'n naman talaga eh. Pag pinilit mo magpakabuti, marami kang basher. Pero pag pinili mo na maging masama ka, magmura ka na magmura sa social media mo, dahil sa galit mo sa mga basher mo, or mangutya ka na mangutya ng tao, that is not good. Hindi yan ang hindi ganyan yung gusto ni Lord. Kasi ang gusto niya sa atin, tayo ng mga tao, gamitin natin yung sarili natin sa kung anong mission ang gusto niya para sa bawat isa sa atin. I don't know if I'm the right person to ask because alam niyo lahat yan. Diba? Alam niyo lahat kung anong pinagdadaanan ko. So, doon sa mga pinagdaanan ko yun, malaki ang ambag ni Lord sa buhay ko. Malaki. At walang makakagawa nun sa akin. Walang makakagawa ng ganun sa tao. Doktor man yan, o tao, o kaibigan man yan, kamag-anak man yan. Walang magagawa. Kasi bakit? Tanging siya lang ang makakagawa niya. Sa stage 3 na cancer, bihira ang nabubuhay. Kasi sa akin sa ulo na eh. Diba? Pero ito ako, healthy. Pilit niya akong hindi ayaw niyang bawiin yung buhay. No. I'm happy na ganun yung mga nangyayari. Happy naman ako sa mga achievement ko ngayon sa buhay kahit na ako ganito lang. Kahit na ako maano lang, nagiging tahimik, yung pagiging tahimik ko. Ang daming nagtatanong, magla-live ka pa ba? Maybe, yes, mag-live. Pero magla-live ako not because of issue. No? Kasi alam nyo, meron din naman kasi akong responsibility sa community. Which is, yan yung mga event dapat isa ako sa nagpo-post ng ganyan. Nagre-remind sa inyong lahat. Nagre-remind sa mga supporters na ganito yung activities ni Bunso. Kaso, pag nandyan ka na, nagla-live ka na, hindi maiwasan na may magsasabi ng issue, may magsasabi kung anong sinasabi ng mga basher. So, kahit ako, minsan, binibigay ko na lang sa kanya kung ano sinasabi sa akin ng mga tao. Lord, God knows if what happened to me. Why I'm doing this, siya ang nakakaalam niya. Siya ang may alam niya. Sabi ko nga, ayoko nang makisali sa mga issue. Ayoko nang makisali sa alam kong magkakasala ako. Doon na lang ako sa alam kong happy ako and
walang natatapakan pa. At hindi ako nakakapagsalita ng pangit sa ibang tao.